Boston Celtics hindi na natuto. Nag-comeback ulit ang Knicks. Draymond Green at Steve Kerr may nakita ng pansamantalang papalit kay Curry. Tahimik pero malakas at maaasahan. Magaling na talaga ang New York Knicks sa ganitong sitwasyon. 2 araw lamang matapos nilang burahin ang 20 puntos na kalamangan ng Boston Celtics para maagaw ang Game 1 ng Eastern Conference Semifinals. Muling inulit ng Knicks ang kabayanihan. Mula sa kaparehong 20 puntos na pagkakaiwan, nag-init ang Knicks sa ika-4 na quarter ng laro at sinelyuhan ang 91-90 win. Sa pamamagitan ng isang crucial na block ni Mikal Bridges sa huling segundo. Dahil dito, hawak na ng Knicks ang 2-0 series lead sa serye habang patungo ito sa Manhattan para sa Game 3 sa linggo. Ang Knicks na rin ang kauna-unahang koponan sa kasaysayan ng NBA playoffs na nakabawi ng 2 sunod na laro mula sa 20 puntos na deficit. Sa kabaligtaran, isang beses lamang nakabigay ng 20 puntos na lead ang Celtics sa buong regular season. Maayos ang takbo ng laro para sa Celtics sa unang 3 quarters. Binuksan nila ang laro sa malaking run at pinigilang maka-score ang Knicks sa loob ng halos 5 minuto. Lumaki pa ang kanilang lead sa 20 puntos sa ika-3 quarter, tila hawak nila ang kontrol. Ngunit tulad ng Game 1, muling sumiklab ang Knicks sa huling bahagi. Nagtala sila ng 21-4 run sa ika-4 na quarter habang tila na freeze ang opensa ng Celtics. 10 sunod na tira ang mintis ng Boston at umabot sa higit 8 minuto nang hindi sila nakaka-score ng kahit isang field goal. Sa huli, si Jason Tatum ang sumira sa tigang ng Celtics sa pamamagitan ng isang madali at mabilis na dunk. Inakyat niya ang bola mula baseline at agad ibinagsak ito sa ring para maibalik ang lead ng Boston sa 1 puntos. Ngunit agad namang bumawi si Jalen Brunson sa kabilang dulo ng court kung saan na-drawing niya ang foul sa isang elbow jumper at naipasok ang parehong free throws upang ibalik ang kalamangan sa Knicks. May huling tsansa pa ang Celtics ngunit hindi nakapagpakawala ng tira si Tatum matapos mablock ni Mikal Bridges sa sulok habang tumutunog na ang buzzer. Nagkaroon pa ng timeout ang Celtics ngunit pinili ni Coach Joe Mazzulla na huwag gamitin ito. Ayon kay Mazzulla, may isa pa kaming timeout pero naisip naming ulitin ang parehong play. Sa huli, mas maganda ang naging depensa nila. Hindi kami nakakuha ng parehong advantage na meron kami sa huling dunk ni Tatum. Nandun si Brunson sa play, hindi lang namin na isa katuparan. Mahina pa rin ang outside shooting ng Boston. Si Derrick White ang nanguna para sa Celtics na may 20 puntos at 9 na rebounds habang nagdagdag si Jaylen Brown ng 20 puntos rin. Nagtapos si Tatum na may 13 puntos at 14 na rebounds, ngunit labis na sumablay ang Boston mula sa labas, just 10 of 40 from the 3-point line. Sa Game 1 pa lamang, nagtala na sila ng NBA playoff record na 45 missed 3-pointers. Si Josh Hart ang nanguna para sa Knicks na may 23 puntos, habang nag-ambag si Karl Anthony Towns ng 21 punto at 17 rebounds. Si Mikal Bridges ay nagtala ng lahat ng kanyang 14 na puntos sa ika-4 na quarter kasama ang 8 rebounds at 5 assists. Anong masasabi niyo sa comeback na ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, umalis si Stephen Curry sa Game 1 ng Western Conference Semifinals sa pagitan ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves dahil sa injury sa hamstring. Kinailangan niyang pumasok sa locker room sa ika-2 quarter at bagamat itinuturing siyang day-to-day, ibinahagi ni Dr. Evan Jeffries DPT ang ilang hindi kanais-nais na posibilidad tungkol sa kanyang pagbabalik. Ang karaniwang panahon ng paggaling ay Grade 1, 7 to 10 days, Grade 2, 3 to 6 weeks. Sumasa ilalim si Curry sa MRI nitong Huwebes. Kung tama si Jeffries, ang pinakamainam na sitwasyon ay mawawala siya sa Games 2 to 4. Posible ring hindi siya makalaro sa Game 5 na gaganapin sa Mayo 15 sa Target Center. Ngunit kung ito ay Grade 2 strain, maaaring hindi siya makalaro sa karamihan ng NBA Finals kung makarating man ang Warriors. Magsisimula ang Finals sa Hunyo 7 at ang posibleng Game 7 ay sa Hunyo 22. Hindi mo masasabing tiyak na makakarating sa Finals ang Warriors kung wala si Curry. Ngunit ginulat nila ang Timberwolves sa panalo nila sa Game 1 kahit wala siya. Muling naging malaking tulong si Buddy Hield para sa Warriors na nagtala ng 24 na puntos, 8 rebounds, 3 assists at 1 steal sa Game 1.
Umiskor din siya ng 33 puntos sa Game 7 laban sa Houston Rockets at tila nasa tamang panahon ang pag-init ng laro niya para sa Warriors. Nagpakitang gilas din si Draymond Green laban sa Timberwolves na may 18 puntos, 8 rebounds, 6 na assists at 2 steals. Nag-shoot siya ng 4 sa 6 mula sa 3-point range sa ikalawang quarter at tumulong para makalamang ang Warriors. Gayunpaman, medyo hindi makatotohanan ng asahan na mapanatili ni Hield at Green ang ganitong antas ng laro. Kaya ang pag-asa ng Warriors na manatiling buhay sa playoffs habang wala si Curry ay nakaatang sa balikat ni Jimmy Butler. Nagtala si Butler ng 20 puntos, 11 rebound, 8 assists at 2 steals laban sa Timberwolves. Hindi man ito ang pinakamatinding laro niya, sapat ito para sa panalo sa Game 1. Sinabi ni Butler sa kanyang press conference matapos ang laro na naniniwala siyang kayang manatiling kompetitibo ang Warriors kahit wala si Curry. Lahat kami gusto naming bumalik si 30, sabi ni Butler. Iyan ay tiyak. Pero gusto rin naming gawin niya kung ano ang pinakamahusay para sa sarili niya at para sa grupo natin sa pangmatagalan. Pero habang wala siya kaya naming panatilihin ang depensa. Alam kong kaya namin. Nagkaroon ng 7 sa 5 record ang Warriors noong regular season kahit wala si Curry, kaya ito'y nagbibigay ng kumpiyansa na kaya nilang makabawi. Nakuha na rin nila ang home court advantage sa seryeng ito at kasalukuyang sila ang may momentum. Kapansin-pansin na ito ang unang pagkakataon sa buong karera ni Curry na siya ay mawawala dahil sa injury sa hamstring. Ang 11 beses na All-Star ay kadalasang may problema sa bukong-bukong noong nagsisimula pa lamang sa liga at nilalaro rin niya ngayon ng playoffs kahit may iniindang injury sa hinlalaki. Ngunit ang kanyang hamstring ay hindi pa niya naging malaking problema kailanman. Dahil sa dami ng galaw ni Curry sa laro, ito ay isang uri ng injury na tunay na nakababahala. Sana'y hindi ito maging paulit-ulit na issue sa hinaharap para sa 37 taong gulang na star. Gaganapin ang Game 2 ng seryeng ito sa Target Center sa Biyernes. Habang nagbigay-pugay naman si Draymond Green sa isa sa mga manlalaro ng Golden State Warriors na kakailanganin ng koponan sa mga susunod na laban. Si Pat Spencer ay nag-stepping up para sa Warriors. I know it don't look like it. The number 61 don't help, but Pat is one of the toughest players on this team. Ganito ang pagkakalarawan ni Draymond Green kay Pat Spencer, isang manlalaro na tila hindi mo agad mapapansin ngunit may matinding tapang at kakayahan. Ang former lacrosse star na si Pat Spencer, bago pumasok sa mundo ng profesional na basketball, isa siyang elite lacrosse player. Kalaunan, pinili niyang ituloy ang pangarap sa basketball at sinimulan ang kanyang karera sa Germany. Napunta siya sa G League bilang bahagi ng development team ng Washington Wizards at noong year 2022, siya ay napabilang sa Santa Cruz Warriors. Ginawa niya ang kanyang NBA debut sa 2023-24 season, kung saan nakapaglaro siya ng 6 na laro. Sa kasalukuyang season, umabot na siya sa 39 na laro. At ngayon, kauna-unahang beses siyang naglalaro sa NBA playoffs at sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta sa kanya ang pansin matapos ang injury ni Curry. 3 taon na si Spencer sa sistema ng Warriors at sa panahong iyon, nakuha na niya ang tiwala ng buong organisasyon. Ang mga pahayag ni Draymond Green ay patunay ng respeto na mayroon sa kanya. Siya ang itinalagang pansamantalang kapalit ni Stephen Curry ayon kay head coach Steve Kerr. Si Pat Spencer ang magiging pansamantalang pamalit ni Curry habang nagpapagaling ito. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hadlang, kabilang na ang pagiging former lacrosse player at pagiging hindi kilalang pangalan, si Spencer ay may mahalagang papel na gagampanan para sa Warriors sa gitna ng krisis. Anong masasabi nyo sa player na ito mga kaibigan at sa injury ni Curry? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.